Isa ka ba sa mga naghahanap ng paraan para, siyempre, muli lang sa yung taong mahal mo? Isipin ka niya palagi o hindi mawala yung focus niya sa'yo? Diba? Kung isa ka sa mga taong ganyan, kapatid, para sa itong video na ginawa ko ngayon. Dahil dito, kapatid, pag-uusapan natin kung paano nga ba mangungulila sa atin yung mahal natin. Kaya kung interesado ka malaman kung ano itong mga to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Skip on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo rin yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito. Kaya upload pa natin sa hinaharap. Sa totoo lang kapatid, di ba? Mahirap wala ng focus sa atin yung taong mahal natin. Mawala ng oras, mawala ng panahon sa atin yung taong pinili natin. At mas mahirap kung yung attention nila napupunta na sa iba. Diba? So paano nga ba natin may babalik sa atin yung focus ng partner natin? Mananatili sa atin yung pangungulila nila. Diba? Ito yung mga paraan. Una, bigyan mo siya ng space. Huwag ka palaging mag-reply kapatid. Kasi the more kang aggressive na iparamdam sa kanya na nandiyan ka palagi sa kanya, the more siyang makakampante sa relasyon nyo. Diba? Yung paminsan-minsan, nawawala yung pagiging possessive natin sa partner natin. Isang malaking bagay na rin yan para maramdaman nila na pwede kang mawala sa kanila every time. Diba? In that way, may isip niya na kailangan kong gumawa ng paraan para manatili ito sa akin. Diba? Para hindi siya mawala sa akin. Diba? O kung masamain, huwag mo namang i-ghost yung partner mo. Ang gawin mo kapatid, i-shift mo yung attention mo na hindi nakapokus lang sa kanya. Halimbawa, instead na maghintay sa calls or text niya, gumawa ka ng paraan para maging better today than yesterday, di ba? Halimbawa, hanapin mo yung passionate kang ginagawa at pagpatuloy mong gawin. Gawa ka ng goals para sa sarili mo at i-achieve yun, di ba? Para hindi ka laging naka-focus sa kanya. Hindi ka palaging naghihintay ng calls or text niya. Hindi ka palaging available sa kanya. Kasi gumagawa ka rin ng paraan para mas maging better din sa sarili mo ngayon, di ba? Bigyan mo rin siya ng space. Makakatulong din yan sa relasyon nyo. Okay, ikalawa, pag nabigyan mo siya ng space, sabi ko nga, fokusan mo yung sarili mo. Instead na maghintay ng calls niya at kung isip ng kung ano-anong negatibo, baka anong ginagawa niya, bakit hindi siya nagpaalam sa akin, bakit hindi siya ganito-ganito. Fokusan mo yung sarili mo, magpaganda ka, magpa-sexy ka, gumawa ka ng bagay na alam mo magbibigay sa'yo ng confidence sa mga susunod na panahon, di ba? Basta gumawa ka ng paraan para mapukusan yung sarili mo. Hindi mo pabayaan yung sarili mo. In that way, kapatid, hindi ka na nag-isip ng negatibo tungkol sa kanya, nabigyan mo pa ng pagkakataon yung sarili mo na mag-grow, di ba? So, paano mo gagawin yun, kapatid? Yun yung ikatlo. Gawin mo yung first step mo para sa goal mo, di ba? Siyempre, kung goal mo na mas maging attractive sa'yo yung partner mo o mas magulila sa'yo yung partner mo, kailangan gumawa ka ng paraan para manggigil siya sa'yo o hanap-hanapin ka niya, di ba? At ang first step doon, kapatid, is yung shifting ng mindset natin, di ba? Focus natin yung isip natin sa kung ano yung gusto nating makamit eventually, di ba? Kung gusto mong ganun nga yung maramdaman sa'yo ng partner mo, kailangan gumawa ka ng paraan para ganun yung maisip niya sa'yo. Diba? Halimbawa, gusto mong maisip niya sa'yo na gustong-gusto ko tong partner ko dahil sobrang ganda niya, sobrang sexy. Tapos wala kang ginagawa, nakahiga ka lang sa bahay, diba? Panood-nood ka ng Netflix, diba? Binge eating ka, diba? Tingin mo, pagka tinuloy-tuloy mo yan, ganun yung maiisip niya sa'yo. Siyempre, hindi. Diba? Take a step forward para sa gusto mong mangyari, diba? Kung kailangan pong i-plan yan, iplano mo. Yun yung isang step forward na yun para ma-achieve mo yung goal na sinet mo para sa sarili. Planning everything, diba? Or kung gusto mo isulat kung ano yung mga dapat mong gawin, sulat. Diba? Take a first step sa goal mo, diba? And eventually, kapag tinuloy-tuloy mo yan, ma-achieve mo kung ano yung gusto mong ma-achieve. Kung gusto mong mangulila sa'yo yung partner mo, mangungulila yan sa'yo kapag nag-take action ka about it. Ikapat, maging consistent ka lang sa nasimulan mo. Focus ka lang kapatid sa goal na gusto mong mangyari sa buhay mo o sa relasyon na meron ka. Gusto mo mangulila siya sa'yo, lagi kanyang isipin, fokusan mo kung ano yung mga dapat mong gawin para mangyari yun. At maging consistent ka about it. Kasi yung inconsistency lead to unachieved goals, di ba? At ang ikalima, huwag ka maingay about it. Be quiet, kapatid. Kasi the more mong sinasabi yan sa mga tao na kapaligid sa'yo, the more yan hindi natutupad. Kasi kapag pinuri ka ng mga tao na kapaligid sa'yo tungkol sa bagay na ginagawa mo, na mangyayari niyan kapatid, para sa'yo na-achieve mo na yun. At
wala ka nang magiging willingness para gawin yun ulit, di ba? Kaya be quiet about it para trabahuhin mo talaga ng gusto. Okay? So, I hope nabigyan ko kayo ng tips o advice sa relasyon nyo para mangulila siya ulit sa'yo. And thank you kapatid sa pananatili dito sa video at sa palaging pagsuporta. Maraming salamat doon. Sa lahat pala ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagi ng panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At kung gusto mo akong makausap o maka-interact, kapatid, nandiyan yung Facebook page ko sa description section below. Paki-follow na lang ako. Diyan na lang tayo mag-usap, kapatid, kasi mas active ako dyan, kapatid. So, see you there. Ingat ka dyan palagi kung nasan man lugar ka naroon. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken